Oh, ayan. Oh, isa pang DDS mga kababayan. Sandigang Bayan kumbinsido. Binulsa ni Jinggoy ang pera. Oy, totoo ba yan, GP? Baka mamaya pinagluloko mo kami dyan, ha? Baka mamaya walang katotohanan yan, mga kababayan. Pakinggan natin kung walang katotohanan ang bagay na to. Diba? Balitang-balita naman na talaga yan, na itong si Jinggoy Estrada, mga kababayan, ay nag-file po siya ng appeal, 'di ba, sa Sandigang Bayan. At yung Sandigang Bayan, sinasabi na itong si tawag dito, itong si Senator Jinggoy Estrada hindi po pinagbigyan. Ayan, oh. Meron pang patalastas eh. Apilan ni Senador Jinggoy Estrada na i-dismiss ang kasong katiwalian ibinasura ng Sandigan Bayan. Nagbabalita at nagsaserbisyo mula sa Sandigan Bayan si Gabgon, Gabriel Gonzalez, ikwento mo. Magandang gabi ulit, Johnson. Hindi kinatigan ng korte ang apela ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura ang kasong graft na isinampa sa kanya kaugnay ng kinasangkutang pork barrel scam. Sa desisyon ng anti-graft court, kumbinsido ang Sandigan Bayan na ibinulsa ni Estrada ang kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund. Naniniwala daw ang Sandigan ibinulsa ang pera. Kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund na nakalaan sa mga agricultural at livelihood programs. Naku po. Base sa testimonya ng mga testigo, kumbinsido rin ng korte. Agricultural, pera daw yun ng agricultural at ano ba yun mga kababayan? Livelihood program. Pucha talaga oh. Na nakatanggap ng kickback ang senador mula kay Janet Lim Napoles. Ayun. Nakasad rin sa resolusyon na, and I quote, Estrada in his defense claims that the DDRs of Louis are unreliable as they are mere printouts and can nowadays be easily manufactured. Sus. The court is not convinced. Inihain ang kasong graft laban kay Estrada matapos makatanggap ng 183 million pesos na kickback mula sa mga peking Ilan? 183 million pesos na kickback 183 million na kickback. 183 million pesos na kickback Tama ba? makatanggap ng 183 million pesos na kickback mula sa mga peking proyekto at pakikipagsabwatan kay Napoles. Patay ka ngayon, Jinggoy Estrada. Ngayon, mga kababayan, last na ba yung appeal nila sa Sandigang Bayan o pwede bang mag-appeal ito sa Supreme Court? Yun ang katanungan. Paano kung halimbawa last na nila to? Or sabihin natin pagdating sa Supreme Court, mga kababayan, ay hindi pa rin na-convince. Ito mga katanungan kasi hindi ko sigurado kung pagkatapos ng Sandigang Bayan ay pwede pa silang mag-appeal sa Supreme Court. Ngayon, granting sabihin natin na pwede pa. Tapos hindi naman sila pinagbigyan ng Supreme Court at na-convince pa rin ang Supreme Court na mga kababayan, itong si Jinggoy ay talagang ibinulsa yung pera ng livelihood at agricultural program na 183 million nga daw. Okay? Mga kababayan, paano yan? Ano mangyayari sa kanya? Siyempre, babalik sa kulungan. Okay? Balik sa kulungan. Mga kababayan, paano pagdating po ng 2028? Ilang termino na ba si Jinggoy Estrada? Second term? So, pwede pa sana siya third term. Hindi ko nakita kung ilang term na ni Jinggoy, mga kababayan. Pero, sabihin natin, na second term, kunwari lang, kasi hindi ko talaga alam eh. Kunwari second term, magde-third term si Jinggoy sa 2028, mga kababayan. Papayagan ba siya habang siya ay nakakulong? Alam naman natin na kahit nakakulong, ay pwede pang tumakbo. Pero ibang usapan po kapag halimbawa si Jinggoy Estrada ay napatawan po ng, 'di ba, ng graft, nakulong siya at may kasong graft, convicted, mga kababayan. Kasi base dito sa nakita ko, GR number 180363, ito po ay Edgar E. Tebes petitioner versus the Commission on Election and Herminio G. Tebes respondent. So dito ay meron pong kaso ng graft etong si Tebes.
Ibang Tebes to, mga kababayan. Hindi po ito si Arnie. Okay? Ibang usapan ito. Ngayon, dahil nga may kaso guilty ng graft itong si Tebes, siya po ay nakulong, nakasuhan, at siya po ay kumbaga na-disqualified sa pagtakbo, mga kababayan, kasi ito ay it involves moral turpitude. Sa madaling sabi, hindi po kagaya ni Kibuloy, mga kababayan, dahil ito ay hindi pa naman convicted si Kibuloy. Nakulong, pwede pa rin, nakapag-file pa rin. Hindi po nila kinancel yung certificate of candidacy. Pero itong si Jinggoy Estrada, kapag siya po, mga kababayan, ay tuluyan ng nakonvict, di ba? Makukulong ulit ito, babalik sa kulungan, at kung may pagkakataon pa siya na tumakbo ulit sa pangalawa o pangatlong pagkakataon, mga kababayan, ay malamang hindi na po ito makakatakbo. Makakalakad na lang sa loob ng kulungan. Diba? Kasi meron pong it involves moral turpitude yung kasong graft. Hindi ko lang alam kung kagaya din ito nung tao doon sa mga kababayan. Depende pa rin, hindi pa ako nagmamagaling dito. Kasi meron ding kaso ng graft at yung nagnakaw po ng kuryente doon sa Maynila na ngayon ay konsehal ni Isko Moreno na iniwan during the meeting, during their rally, iniwan po ng taong bayan kasi nga nagnanakaw. 'Di ba yung Yormes Choice na isang konsehal ay nagnakaw, convicted din siya ng pagnanakaw at nagbayad po ito ng 10,000 piso. Mga kababayan, pero pinatakbo pa rin ng COMELEC. So hindi natin alam kung parehas na mangyayari. Ang nabasa ko lang dito base sa GR number 180363, dito yung Tebes, mga kababayan, he was convicted of violating Section 3, Republic Act RA 93019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act for possessing pecuniary or financial interest in a cockpit which is prohibited under Section 89 of the Local Government Code of 1991 and was sentenced to pay fine of 10,000 pesos. Respondent alleged that the petitioner is disqualified from running for public offices because he was convicted of a crime involving moral turpitude which carries the accessory penalty of perpetual disqualification. Yan po. Pag mayroong perpetual disqualification, ay hindi na po pwedeng humawak ng any public office ang isang kandidato. Mga kababayan, automatic. Automatic. So, hindi ko lang alam kung ano mangyayari dito kay Jinggoy Estrada. Pero, mga kababayan, di ba? Maganda na rin na matanggal yung mga, sa totoo lang, gusto ko ang mga Estrada dati kasi nakakatulong sila sa San Juan pag kami magpapa-opera, generous nila, no, tumulong. Pero pag mga ganitong mga practices ay hindi po natin yan pinapayagan. Sorry, ayaw natin ng mga ganito. 'Di ba? Hindi po magandang halimbawa. At kung makukulong, sana makulong na habang maaga. At sana mapalitan ng mga talagang mga senador na karapat-dapat kagaya nila Jinky Luistro, Romeo Acop, yung mga yan. Si Bong Revilla din ba same case graft and corruption? Yung kay tawag dito, yung kay Bong Revilla, kung tama ako ng pagkakaintindi, yun ata ay na-dismiss. Pero yung kay Jinggoy ang hindi, mga kababayan. Magkasama sila nun eh. Sabay sila na kinasuhan, di ba? Dahil sa anti-graft and corruption, kay Napoles. Mga kababayan. Pero yung kay ata na-dismiss, di ko lang sigurado. Baka mamaya nagkakamali ako. Correct me if I'm wrong. Sir Edward Porlaya, shoutout sa'yo Sabi ni Gloria Smooth, wow, that's a lot of money. That's the people's money. How wonder, marami pa rin mga Pilipinong naghihirap because some of our politics is corrupt. Ayan po, sabi ni Puting Ahas,
napawalang sala si Bong Revilla pero pinasosoli ng Supreme Court yung 100M. Oy, mas maganda na yung kay Bong Revilla, no? Pinawalang sala, papasoli lang yung 100M. Oh, pero kay Jinggoy kasi talagang pinaninindigan ng COA, ay ng Sandigan Bayan pala, sorry. Pinaninindigan ng Sandigan Bayan na kumbinsido sila na ibinulsa talaga yung pera. Oh. Parang no, mga kababayan, pinawalang sala si Bong Revilla tapos ibababalik yung 100 million. Medyo hindi ko nakuha yung doon konteksto bakit pinababalik yung 100 million. Kasi pag binababalik sa iyo yung 100 million, ibig sabihin nasa bulsa mo rin. Sabi ni Susana Dancy, 50 plus M was a planner case disqualification for the government employee. Sa graph. Hindi, di ba merong mga merong plunder is 50M? Tama? Graph po ito mga kababayan. At saka 183 million. Ang hilito kong gayon taon pala talaga ni General Torre. Maraming uulihin. Rayan, shoutout ang taong nanggulang. Sino ginulangan mo, putol? Ang Hilito Arbon, balik kulungan. Welcome to Believe It. Ang problema dyan, mga ka-GP Natics, baka mamaya, may isang Duterte na naman na darating. Balang araw, kakampi nila. Nako, bibigyan na naman ng presidential pardon. Parang si Robin Padilla. Rodi Miano, dismiss yung kay Revilla. Diba? Mami Labs, ay ganun pala, wag nang iboto mga artista. Nako, hindi. Tingnan pa rin natin kasi wag natin i-generalize. Meron talaga mga tao, may mga artista na magagaling. Like, ako personally, si Dan Fernandez gustong-gusto ko bilang isang artista. Gusto ko rin siya bilang isang public servant. 'Di ba? Yung info na nakuha ko kay Attorney Claire, search nyo na lang sa channel niya. Ano po yun? Puting ahas. Si Bong Revilla kasi wala sa bulsa, nasa wallet. Loko. Mami Letty Vlog, shoutout sa inyo dyan sa Japan At syempre kay Ma'am Del Nabillar, Aida Miguel, mga hindi ko nabati kanina, Dave Sparge, at kay Ma'am Evelyn Hernandez, shoutout. Rayan, GP, may nilabas ka na ba na list? Wala pa ako nilalabas na list. Pero pwede ko namang sabihin sa inyo yung list ko, mga kababayan. Bago po dumating ang halalan, huwag kayong mag-alala, maglalabas po tayo ng list. Pero sasabihin ko naman sa inyo, wala na talaga dyan si Aimee. Wala na dyan si, sino ba? Wala na si Villar. Wala na si Cayetano. Wala na si, sino pa yung isa? Nakalimutan ko yung isang naalisin ko. Yung tatlo, Cayetano, Villar, Aimee Marcos, at si Tolentino. Wala na yan. Sabi ni Mami Labs, naisoli na ba? Meron palang ganoon kay Revilla. Palagay ko naisoli na. 100 million is basic. Easy. Di ba? Sabi ni Mami Labs, pasok ba si Busita? Hindi ko ipapasok si Busita. Kasi si Busita, mga kababayan, hindi siya, ayaw ko siya kasi yung gagawin nilang batas para lang sa mahihirap. Hindi raw applicable sa mayayaman. Ayaw nga niya ma-impeach si Sara Loko ka, puting ahas Ba't ko naman isasama si Batogo at si Ipe? Alam niyo ba, mga kababayan, napanood niyo ba yung Chismax natin noong nakaraan? 'Di ba? Si Bato, mga kababayan, at si Bongo at si Ipe ay pinatatanggal na po sa listahan ng PDP. I mean sa mga iboboto na nasa lineup ng PDP. Sino nagpapatanggal? Mga kababayan, si Tio Moreno. Alam naman natin si Tio Moreno, yan ay writer ni Sara at hindi yan magsasalita, mga kababayan, ng mga bagay na talagang matitindi kasi sinabi niya na si Sara daw, yung tao na tinutukoy niya, which is si Bongo at si Philip, ay gusto daw ma-impeach si Sara Duterte.
Alam ko na siguro, mga kababayan, kung nanood kayo kay Tita Clea, sinabi na doon kung bakit. Dahil itong si Bongo, kapag nandyan si BP Sara, hindi po siya pwedeng pumorma. Hindi niya makukuha ang pangarap niya. Kasi kung hindi pangarap ni Bongo ang presidente, vice president. Ang problema ngayon, si Sara Duterte, ang pinili niyang vice president ay itong si Robin. Kaya ngayon, iniisip ko, dahil nakikita natin ngayon, magkakasama si Isko, magkakasama si Ipe, at si Bongo doon sa mga rally-rally. Sabi ko, pagdating ng 2028, baka mamaya Isko at Bongo. Isko sa presidente, tapos ito namang si Bongo ay vice president. So maglalaban-laban sila. If ever na si Sara ay hindi ma-impeach, maglalaban-laban sila sa pwesto. Yes, Rayan. Pro Duterte rin si Hunasan, hindi ko rin iboboto. Kasi si Hunasan, nung nagtatago daw siya, si Duterte ang nagtago sa kanya doon sa Davao. Ngayon, si Hunasan may ginagawa yan na pagpirma, petition drive, mga kababayan, na sila ay nangangalap ng pirma 1 million na signatory para daw ipanawagan sa ICC na itong si Digong ay palayain na at i-dismiss na ang kanyang kaso. Diba? Sila ay tumatakbo para kay Digong, para sa mga Duterte, hindi para sa mga Pilipino. Sabi ni Queen Maritz TV, ako hindi ko iboboto si Busita, pangalan pa lang busit na. Ako, idol ko si Busita pagdating sa mga riders. Kaya lang, mga kababayan, it should not be stick to one Hindi pwedeng doon lang sa aspeto na yon. 'Di ba? Okay lang siguro nung siya po ay kongresista. One rider party list. 'Di ba? Ang kanilang sektor ay tungkol po sa mga rider. Doon siya tumutok, okay 'yon. Pero ngayon, senador, mga kababayan, wala naman po silang constituents, hindi naman ito tungkol sa party list. 'Di ba? Ito ay para sa buong sambayan ng Pilipino, para sa buong Pilipinas. So dapat ang gagawin nila sa batas, it should be implemented to everybody. It should be implemented to everyone. Hindi po pwedeng implemented lang ito doon sa mahihirap. Yung gagawa kayo ng batas o sa mahirap lang. Pagdating sa kagaya ni Sara Duterte, wala tayong mapapala dyan, magkakahati-hati lang tayo. Diba, what we are seeking is for them to be accountable of what they're doing, of what they did. Diba? Tapos sasabihin mo, walang mangyayari, magkakawatak-watak lang ang mga Pilipino, anak ng tupa. Diba, Ma'am Gina Santos, shoutout sa'yo ha. Oh. Sharon Canyola, si Revilla at Revillame, ligwak din. Oo nga, hindi ko nakikita si Revilla sa mga kababayan, sa survey. Ako. Idol, si Busita, di pa pwede yan. Di nga natin alam, parang DDS po yan. DDS. Sa totoo lang. Ilalabas ko rin yung lineup natin para sa ganun, kahit papano, magkaroon kayo ng idea. At pag may nakikita naman tayo, di ba, local, national, inilalabas natin yung baho para may mapagpilian tayo. Mga kababayan, sana nga meron pang mga kumontak sa atin ng mga ibang mga lugar, no? Quezon City, wag lang sa probinsya. Kasi sa probinsya, hindi ko naman masyadong pero yung dito lang yung mga nasa Luzon, di ba? Luzon, pwede pa yan Pwede rin siguro, pag may mga probinsya na sasabihin, oy, baka pwede naman, ito, ebidensya. Doon lang ako sa may ebidensya. Pag walang ebidensya, di natin i-content. Mahirap yan. Baka mamaya malibel tayo. At saka dapat ito, ibinalita na rin sa mga gustong magpa-content, mga kababayan. Halimbawa, kayo gusto ninyo na i-reveal natin yung katarantaduhan ng mga ibang mga distrito dyan. O, di ba? Quezon City, Pasig. Basta ito, inilabas na ng SOCMED. Walang problema yan. Doon na lang kami sa SOCMED titingin.
'Di ba? Mas maganda kung may ebidensya, may dokumento, mas maganda 'yon. Iko-content natin, pero kung paninira lang, chismis lang, walang ebidensya, uy, wag na. Hindi ko po kayo papansinin, suplado kaya ako. 'Di ba? Maraming nag-content, maraming tawag dito, nagme-message doon sa aking Facebook page. Mga kababayan, ang sabi, tirahin ko si ganito, tirahin ko si ganito. Sabi ko po, ano po ang basis nyo? Meron po kayong dokumento? Meron ba kayong pwedeng ilabas? Wala. Chismis lang. Nako, ayaw ko po. Sa inyo na lang. Sabi ko, ipapahamak nyo pa ako. Ang kita ko lang naman dito si YouTube at kay Facebook. Tapos gusto nyo banatan ko. Bakit hindi na lang kayo ang humarap? Total, kayo naman ang may kayo naman ang may idea. Oh, bakit ko papatulan kung walang papel? Di ba dapat may papel? Sabi ni Fel Tatlong Maria, Boss GP, alam ko pong fifth si Willie Bobo din, sana wag nang iboto mga artista. Lola ako nitong my account. Okay. Ipanawagan po natin, Fel Tatlong Maria, no? Sabi ni Janelle Lulustre, shoutout idol, shoutout po sa inyo. Queen Maritz TV, BBM pa rin mga idol, solid tayo. Pero syempre guys, kahit solid tayo, wag niyong solid iboboto yung alyansa. Marami dyan mga nagpapanggap, di ba? No to pro-China, tandaan nyo, unang lumapit sa Marcos ang mga Duterte ng 2016 para sa suporta, kaya walang utang na loob. Analyst, buti na lang wala sa listahan ng Rappler si GP. Kasi si Libayan, kabatas nila, fake news peddler daw. Naku, mga kababayan, naku. Unang-una, tayo naman, bago tayo minsan kasi, yung loob ng content, nakikita nyo si si Nyolo, hindi naman fake news peddler yon. Kaya lang minsan kasi sa title, no? Minsan, nagki-clickbait din tayo sa title, medyo iniikot natin ng konti para panoorin, di ba? Pero mga kababayan, pag pinanood mo yung loob, hindi naman po yun fake news. Minsan kasi si Rappler, ano lang wala na, makita lang na ganito, nakita yung thumbnail, fake news na agad. Di ba? Tracker Crane, shoutout sa inyo. No vote for Ramon Revilla. Lito Lapid, Pacquiao, Tulfo, Bro, Revilla, May Cayetano, no vote. Ako, I'd rather, mga kababayan, vote for Manny Pacquiao and Tulfo. No? Itong mga to. Sabi ni Maluwin Libayan, tanga. Papalit ko si Bam at Pangilinan kay Aimee at Villar. Nako. Pangilinan? Patrick Lopez? Ako ayoko kay Pangilinan. Okay pa sa akin si Bam kahit papano kasi I've watched something, or I've watched a video na talagang meron silang trabaho, dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos na magkasama sila sa isang committee. Hindi ko matandaan kung sino ko napanood yon, pero okay yung kanilang tandem. Pero si Kiko Pangilinan, mga kababayan, okay din sana siya no? Kaya lang may pagkaengot Yung ayaw ko yung batas niya, yung juvenile, ano yon? Yung tungkol sa mga bata, yung juvenile law. Mga kababayan, na bawal mong sanggiin, bawal mong paluin, anak ng tinapa. Tumitigas ang ulo ng mga bata Tapos kapag ang mga bata ay halimbawa nahuli mo, 'di ba? Nagkaroon ng asunto, ang magulang ang papagalitan, ang magulang ang ipapatawag. Rayan, sabi niya, Heidi Mendoza, okay siya. Isa yan sa mga napipisil ko, no? Mga kababayan. Ako, Patrick Lopez, sa totoo lang, mas okay ako kay Luke Spirito kaysa kay Pangilinan. Although Luke Spirito is really, mga kababayan, solid anti-Marcos. Bobo siya sa part na yon, pero gusto ko yung tapang niya. Gusto ko yung paninindigan niya. Wala namang perpektong tao 'di ba? Walang perpektong tao, pero alam ko against the Duterte to. Sabi ni Aquarius Angel, iboboto ko si Bam. Kapatid ni Aimee kasi si Bam ang
Oh, yun, mali nga. Kailan pa naging kapatid ni Bam si Aimee? Hindi, alam ko nagkamali, kaya binura ni Aquarius Angel. Okay? Ano pa yung mga sasabi nyo dito? Babasahin ko lahat yung mga ano rito. Matalino din si Luke Spirito. Ay, gusto ko yung pambabarubal niya doon sa mga kalaban. Pag merong mga debate. Di ba? Yeah, alam ko. Patrick Lopez. Pero ito sa mga nakita ko sa debate kahit nung 2021, si Luke Espiritu is really amazing. Magaling talagang sumagot at palaban, 'di ba? Hoy, nandito ang aking tita, oh. Good evening, JNK. Sorry, woke up late. May mega love shoutout ka GP Natix. Plug ko po video ko message ni President Trump. To bato eh. Ako kasi ang bobo whisperer. Ginagawan ko pa ng thumbnail. Love you guys. Ayun. Okay. So thank you so much once again mga kababayan. Happy weekend. Mag-enjoy po kayo ha. Sa mga magiinom dyan, Ma'am Marlene Ratuita. Sa mga magiinom dyan mga kababayan, huwag kayong magpapakalasing. Diyan lang kayo sa inyong bahay. Huwag na kayong lumabas. Okay? Thank you once again mga kababayan. I love you all. Thank you Tita Carclea sa pag-share ng blessing. Mga kababayan, baka meron pang hindi po nagsasubscribe sa aking napakaganda at napakabait na tita. Tita Carclea. Yan, isa yan talaga sa mga tumutulong sa akin mga kababayan. Baliktad, no? Kahit na ako po ay mataas na yung subscriber, si tita pa rin ang tumutulong sa akin. Thank you. Bye guys. See ya.